So magandang araw pong muli at muli po welcome tayo dito sa Huntahan ng Bayan TV. Atin pong pag-usapan itong naging interview ni BP Inday Sara kanina pagkatapos niyang lumabas ng House of Representatives. Ito po ay doon sa hearing sana ni Representative Joel Ochoa, yung Good Government and Accountability. Ito po yun. Marcos, nagkausap na ba ulit kayo atin sa mga nangyayari dito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mate, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho niya. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Mark. So yan po ang naging pahayag ni BP Inday Sara kung ano ang relasyon talaga nila ni President Bongbong Marcos. At sinabi po niya na hindi naman talaga sila naging magkaibigan. At nagkakilala lang sila dahil naging running mate noong nagdaang eleksyon, at kung nag-uusap man sila nitong pagkatapos na ng eleksyon ay siguro sa trabaho lang at wala silang naging malalim na ugnayan bilang magkaibigan. So yan po yung naging pahayag ni Inday Sara, at ang sinasabi niya, ang kaibigan niya talaga ay si Amy Marcos. So ituloy po natin. Nila, o anong gagawin nila para sa hindi ko masabi yan. Hindi ko masabi yan na kung mag-prosper or hindi. Pag nandyan na, sagutin natin, then iwan na natin sa Congress. Hindi po ba kayo sa mga binagay sa privilege speech yung gagawin nilang pasihan for the, sabi nito ay possible? So ang sinasabi po ni BP Inday Sara tungkol doon sa impeachment naman, sa nangyayari kasi sa House of Representatives, sa mga hearing-hearing na ginagawa nila, ay mukhang nagpa-practice na sila ng impeachment. At ang sabi na lang po ni Inday Sara, handa naman siyang harapin at sagutin kung ano man yung sasabihin nila o gagawin nilang kaso patungkol doon sa impeachment. Naantayin natin yung articles of impeachment. Doon tayo magbabase kung ano yung isasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isusulat nila. Nagtitesting sila ngayon kung ano yung gagawin nila. What would you say, ma'am, na testing for impeachment? Oo. Paano niyo po nasabi? Kasi nagsabi na siya kanina, di ba? Determination of malfeasance, non-feasance, misfeasance. So, ibig sabihin, merong ginawang mali. So ayan po, ang sinasabi po ni BP Inday Sara ay haharapin na lang niya kung ano man yung sinasabi dun sa pisan malpisan o yung pang isang sinabi na ang ibig sabihin ay mayroon siyang ginawang mali, at antayin na lang niya yung article of impeachment. Alam niyo po kasi sa bilang ng mga congressman na kaalyado ng grupo ni Martin Romualdez at ni Saldico, hindi malayong matuloy yung impeachment. Kasi po dyan ay boto ang pinag-uusapan. At kung boto ang pag-uusapan, talaga pong napakalaki ng bilang ng mga kaalyado ng administration dahil sa laki ng mga pakinabang at pundong kanilang nakukuha. Pero ang problema na lang po nila, itong mga nagdaang araw, napakarami ng mga alingas-ngas at korupsyon ng malalaking halaga na nabunyag sa mga tao, at maaari pong yan ay magdulot ng pagbabago dun sa pananaw ng mga congressman ngayon. Kasi po ang magiging epekto niyan sa kanila ay yung pagtangkilik sa kanila ng tao.
yung mga darating pang eleksyon kung paano sila kukuha ng suporta sa tao. Kamukha po nitong ginawa ni Estela Quimbo na pambabastos at tatapyas ng pondo dito sa Office of the Vice President. Ang nangyari po, nabunyag yung kanyang mga tinatagong katiwalian, yung kanyang mga tinatagong mga korupsyon, yung maging tinatago niyang problema doon sa kanyang lugar. So ang ibig po niyang sabihin, magiging problema niya ngayon kung paano niya haharapin yung mga tao na yan at kung paano siya makakakuha ng suporta sa mga susunod pang eleksyon. Ganyan din po itong si Ochoa at saka yung si Valeriano. At bukod po dyan, marami pang mga kongresista ang lumalabas yung hindi magagandang imahe, yung kanilang mga itinatagong mga corruption na ginawa, kagaya po ni Saldico at saka ni Romualdez. At ito pa pong si Luistro, nabunyag din po yung pagkatago niya sa kanyang asawa para hindi mahuli. At ito pong si Bene Abante na sangkot din sa PIDAP. Samantalang yung iba kagaya nung ibang congressman, sina Adjong at saka sina Asidre, ay may mga tinatago ring hindi magandang pangyayari. Pero balikan po natin yung impeachment. Medyo ang totoo, ang makakalaban talaga nila riyan ay taong bayan. Kasi tingnan po ninyo itong huling survey na lumabas sa Pulse Asia. So hayan po yung lumabas na resulta nung Pulse Asia. Itong po ay nung isang araw lang o kalalabas lang. Ayon po dito, ang performance rating ni Inday Sara ay nasa 67% at ang kanyang trust rating ay nasa 71. So ito po ay noong March 6 to 10, 2024. So kung ito po yung magiging pananaw ng mga tao, mukhang mahihirapan sila sa impeachment. Kasi ang babanggain nila rito ay ang mga taong bayan. At mukhang dito magkakaroon ng pagbabago yung takbo ng isip ng mga kongresista na sumusuporta doon sa mga tambaluslos group. Kasi ito, magre-reflect ito sa kanilang mga haharapin pang eleksyon. So, yan po yung problema ngayon ni Tambaloslos at saka ng kanyang grupo kung paano sila magpapatuloy sa impeachment. At ito pa po ang isang medyo masakit para sa admin, itong sinasabi ni BP Sara na no to Marcos anymore, never again. So ito po talaga ay magkakaroon ng epekto kasi po yung mga tao na ang iniisip dati ay medyo magkaibigan pa o medyo may simpatya pa si Duterte sa mga Marcos, si Sara sa mga Marcos ay siguradong magbabago na ang pag-iisip at ito ngayon ay siguradong iepekto doon sa popularidad o doon sa pananaw nila sa ating presidente. So kung atin pong tatanawing muli, ang direction po talaga nila ngayon ay tanggalin o alisin sa kanilang daan o sa kanilang landas ang mga Duterte. Kasi nga po, natatakot sila na pagdating ng 2028 election ay isa sa mga Duterte ang kanilang makalaban at kapag nagkaganon, malamang siguradong hindi sila mananalo. So tingnan po natin ang sitwasyon sa ngayon. Si Sara, inumpisahan nilang sirain doon pa lang sa pag-upo niya bilang Vice Presidente doon sa confidential fund at yung mga issue doon sa DepEd. Kaya nga doon sa hearing ng budget ng UBP, talagang ang gusto nila ay zero. Pilayan si BP Inday sa pagganap ng kanyang tungkulin. At ito nga pong pinakahuli, pinapatawag na yung mga
head nung kanyang mga opisina, yung satellite office, at ang sinasabi po ay merong mga dapat ipaliwanag at merong dapat malaman ng Kongreso. At dyan po muli ay medyo nakaungos na naman ang ating Vice Presidente dahil napakalaki na naman po ng pagkakamali na gawa nitong si Joel Echoa. At sa tingin ko po sa ganitong sitwasyon na habang ginigipit nila ang mga Duterte o si Inday Sara, pati na yung kanyang pamilya, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang mga kapatid na sina Pulong at si Baste, ay lalo naman silang nakakakuha ng simpatya sa mga tao. Kasi nga po, naging tatak na kasi ng mga Duterte ang pagiging makatao. Although hindi naman natin sinasabing sila yung mga perfecto at hindi nagkakamali, pero nakikita po yan sa gawa. At ang isang pinakamalaking tatak na iniwan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay yung pananahimik ng pinagbabawal na gamot o ng droga noong kanyang kapanahunan, at yung halos sugpo sa ginagawa ng makakaliwang grupo. So sundan po natin ito. Tingin ko itong impeachment na pinaplano nila ay mukhang, ang sabi nga na po ni Senador Amy Marcos, although Marcos pa rin, ay 32 million katao raw makakalaban nila. Pero sa tingin ko, kapag nagpatuloy itong ganitong sitwasyon na naglalabasan yung mga itinatagong baho ng mga tao sa Kongreso, at lalong-lalo na yung nakikita nilang malaking korupsyon at yung pandadaya sa mga pondo, mukhang mahihirapan itong impeachment na ito. At baka nga mas mauna pang ma-impeach yung kanilang ipinagmamalaking Pangulo. So hanggang dito na lamang pong muli, at muli po maraming salamat, at paki-like and subscribe na lamang pong muli.